Tadhana natin to, Destiny Radio. Tadhana Talks. Yun, hi. Kung gusto nyo man ng place kung saan pwede kayong mag-enjoy kasama ang inyong family, kung saan pwede kayong kumain at magkape. Ay, nako. Yes, pwedeng solo, pwedeng with barkada, pwedeng with family. And pwedeng with jowa. Ay, diba? oo, pwede ka rin mag-aral. Oo, ang ganda matinong lugar. Pwede kayo doon mag-picture and also talagang yung ambience ng place ay kakaiba. Very Instagrammable. Pwede rin kayo magpa-shoutout kasi likod nun, radio station. Ang 96.7 Destiny Radio. Kaya kung naghanap kayo ng ganong place, pumunta na kayo sa Coffee Press. Yan. Dito lang yan sa Maharlika Highway sa Barangay Kalumpang. Yan. Tayabas, City of Tayabas. Yes, sa DCG Compound. Hanapin nyo lang. Coffee Press. Makikita nyo yun yung may LED. Yan, oo. Di ba may LED? So try Coffee Press. So, good food, great news. Sa akin, anong question nga? Kung gusto ko yung course ko? Ano ba course mo? Of course. Graduate ako ng AB Mass Communication. Ano din? Arts de Bachelor. Bachelier ng sining sa pamasang komunikasyon. Sa graduate. Yung mga ibig sabihin nun? Okay. Ng sining in mass communication. AB. ABMC. AB Masscom. Sa Kalayan ako graduate. Kalayan. Taray, ang yaman. Sefi. Actually, let me finish. Meron din may crazy story din yung college days ko eh. Actually, nung 2015 ako graduate ng high school. Pero nung time na yon hindi ko pa talaga alam kung anong kukunin kong course. Doon sa amin, doon sa San Francisco, Quezon, which is dulo ng Bundok Peninsula. What's crazy about the places, wala kasing career guidance doon. Ano yung career guidance? Walang pumupunta dong school. Walang pumupunta ng school doon to introduce yung mga courses na ino-offer nila. Kasi ang layo. Kasi masyadong malayo. So, typically, ang alam talaga ng mga estudyante doon, nurse, seaman, teacher, police, doon lang umiikot. The works. Yung mga ganong typical na trabaho lang na which is nakikita nila sa mga TV. Sa TV, tsaka sa mga nasa paligid nila. Kumbaga, yun na lang din yung nakasanayan ng mga parents eh. Doon. So walang career guidance din sa amin. So yun lang din halos talaga yung pinagpilian ko nung una. 2015, graduate ako ng high school. Gusto ko mag-teacher kasi yung mama ko. What? Gusto ko mag-teacher pare. Turo ang magmahal ang kanyang. Gusto ko mag-teacher kasi my mom, my late mother, teacher. Head teacher siya ng nung school namin nung high school. So gusto ko din mag-teacher. But what's funny is yung mama ko kasi Filipino major siya. Pero ako gusto ko mag-English. Okay. Gusto ko mag-English. Conflict came kasi nung graduate ako ng high school, yung ate ko nagka-college pa din. Parang siya ay second year college noon, pa third year. Hindi pa kaya ng parents ko na pagsabayin kami. Nasa SLSU din siya doon eh. Sa SLSU din siya. Actually, doon ko rin gusto mag-aral talaga sa SLSU. Lokban? Oo, Talokban. Malalakas daw bumarik ang tao doon eh. So, feeling ko mapapractice ako. Oo, training mo yun. First year, first week. Nako, makakaranas ka na kaagad. Mismo. Actually, nalasa ko din naman siya sa Kalayan. But, ang nagpapa-excite sa akin sa SLSU is yung idea na magbo-boarding house ka. Yun nga. Oo, titira ka sa sarili mo lang. Yung parents mo, kasama mo yung mga boardmates mo. Yun yung nagpapa-excite sa akin. But since nga, hindi pa kaya ng parents ko na ni Papa, parent na lang pala, that time, na paaralin kami ni ate na sabay. Nag-stop ako noon ng 2 years. Pero still gusto ko pa din mag-eduk. Eduk pa yun at this time. Gusto ko pa din mag-eduk. Nabago na lang siya. Nung nag-try ako mag-apply nung 2016 na ako nag-college ay. Lumabas yung I 2016 nalaman ko yung com. Communication. Nalaman ko yung com. Yun din ako itinaboy nung pinag-applyan ko, pumunta ako sa dean's office. Mag-masscom ka na. Din Karen, hello po. Inay. Ayan. Nag-com ako. Pero isa pa sa naging plot twist nung college days ko is time kasi yun time yun nung first year ng K-12. Diba? 2016 yun. Oo. 2016 yun nung nagkaroon ng K-12. So, batch nina DJ Bugs.
Batch nyo yan? First batch 2016? kami. Oo, yan. 3 to 12. Yung time nyo na yun, kaka-graduate nyo lang din ng high school nun di ba? 2016. So, anong nangyari? 16, 17, no? So, Basta anong nangyari? ganun. Yung mga kaka-graduate lang ng 16 ng high school, nag-seniorize sila. Oo. Pero yung mga Before. repeaters, Oo. tapos yung mga graduate ng say 2015 nga, pero hindi agad-agad nag-college. Pwede nang Pwede na dumiretso. silang rumekta ng Oo. first BEC na kasi kayo nun eh. BEC pa rin. Basic Education Curriculum yun eh. Ang gano'n nangyari. So kokonti kami mga first year noon. Ay, oo, okay. Hindi naman sobrang konti lang din talaga sa Ah, department. yun yung yung time na nabakante yung first year. Ano? Nabakante siya sa maraming school. Oo, kasi And wala. Luckily, meron sa Kalayan, tumatanggap sa Kalayan. Okay. Ikaw pala yung batch na ganoon. Kayo pala. Naranas ko yun. Though, Di yung unti nyo, no? konti, lalo na doon sa course ko. Parang nung Ilan course ko, lang nag first year kami ng 3. Ireg pa yung isa doon. Oo. Ang unti nyo na yun, pa yung isa. Ireg pa yung isa doon. Wawa naman ako klase. Marami pang pangyayari. So, doon lang naman sa department namin kasi yung cream, madaming estudyante, yung education, yung mga med school, lalo sa med school. Nursing. Yung nursing, medtech, PT, yan, sobrang dami. Radiology, meron din. Karoon ng entrance exam. Nag-top 3 ako noon. Wow. Nung entrance exam sa Kalayan. Pero yun na nga parang Top 3 ka, tapos 3 lang kayo nag-exam. hindi na yun sa department. Buong naman. Buong first years yun. Sure lang. Minsan na nga lang yung imig si Papa Del. Hindi, 4 kami noon. 4 kami nag-exam. Gusto ko sana ibawi eh. At least, ayun. Hindi madami kayo noon. Kumbaga buong school yun, di ba? Buong school. Pero, dun nga sa department namin, dun sa com, 3 kami dun. So, top 3 ako. Kapututan pa din ako. Joke lang. Kala ko yung tunay. Hindi. Yun na nga. Marami din naman, dun nga lang sa department namin ko konti. Kasi ang Kalayan, sikat sila sa ano eh. Oo, sa iba't ibang lugar. Sa pagiging med school, yung Kalayan. So, yeah. Nag-com ako ng college. Pero, ang naging pinaka-conflict nga is konti kami. Wala akong makopya nun. lalo na nang dumating ng second year, second sem. Seryoso na eh. Nag-quit yung kaklase ko talaga, yung hindi ireg. Hindi ikaw at yung ireg na lang. Oo, at ako at saka yung ireg na lang. Tapos, nung panahon yun, yung ireg pa, yung mga tinitake niyang major classes, pang third year na. Di wala kang kasama sa klase. Solo na talaga ako. So, one-on-one kayo ng teacher? One-on-one sa office, pati kami nagkaklase. Sabi teacher, okay, gagawa ka ng documentaryo. Abay, syempre, sayang na din. Ka ba, no? Hindi makaka-absent, so solo eh. Absent. Solo ko eh. So, sobrang crazy nung college life ko. Wala akong kaklase, wala akong makopyahan. Ay, tapon ka! Tapon ako, sis. Tapon ka! Mismo. Tapon ako pagka Mindset. boring naman dito, wala mo lang kakompetensya. Di tapon ako. Gumagawa ako ng project nun. Gumagawa ako ng Ayun nga, paano yun? solo project. Paano yun? Pero ibang klase yun. I mean, it helps me to grow up. Kasi yung nangyayari, pag gagawa ako ng TV commercial, Solo radio ka. commercial, for a project solo akong gumagawa. Akin ng script, akin ng pre-prod at post-prod. Ayun. Okay. Alam mo pala lahat nung from pre to post-prod. Yes, ma'am. Oo. Alam ko na kung Yun yung group paano. project Walang at gawin. 1, 2, 3. Kaya pala merong Ano yun? So yeah, ano? yun din yung nagpahirap. Medyo nagpahirap kasi nga solo Solo ako sa mga ganap-ganap. Pero ang nangyari, ang naging perk naman is na nasuyod ko siya. Lahat ng practices done from yun na nga, lalo sa production. And then isa pa rin sa magandang experience ko nun yung ever since first year nasasama na kami sa production. Kasi yung director namin doon sa school, sa SACOM, director din siya ng mga pageant sa Quezon, yung mga events, si Ma'am Migs. Hello po, Ma'am Migs. So first year pa lang ako, nasasama na kami sa mga shows, yung Binibining Nugyugan, Binibining Pasiyahan, Bundok Peninsula. So minsan nagvo-voice over ako, minsan nasa floor. Paikot-ikot din. Mapagod, pero yun yung
yun yung naging dahilan kung ba't nagustuhan yung com. Kasi hindi lang napapractice yung communication ko, PR din, and at the same time yun, na-aware ako sa mga shows. Okay. Kasi dun papuntang dun papuntang after graduation. I mean, pagka com graduate ka na. So yun sa pinakamagandang trabaho pag nasa shows ka. Sa production. Naging perk ko yun na naisabak ako dun nung college days ko. But when I graduated, solo talaga nun. Since second year, solo ako nun. Pero paano yun pag graduation? Nagmamarcha siya. No, wala, hindi kami nagmarcha. Oh. Ay, kasi pandemic. Kasi pandemic 2020. Solo ka na nga, hindi ka pa nakapagmarcha. Itong bully. I'll be right back. Bully. Totoo, ang hirap. Pero yan, na-survive ko naman. Pero nagkaroon ng shift after I graduate. Na mas na-hook ako sa human behavior. So parang okay. mas gusto ko na mag-psych. Na pilit kong binabalikan kung bakit nga hindi ako nag-psych nung nag-first year ako. Napagtanto ko na hindi ko nga pala alam yung mga courses. Yung course na psych. Com nga lang ang naisubo sa akin that time. So yun yung tinake ko. But eventually, nagustuhan ko din naman yung com. Pero kung magkakaroon ako ng chance, just like what you're doing, kung bibigyan ako ng chance na mag-take ulit ng another course, it'd be psychology. Ano rin pala namin yan? Pwede kapag EB English ka, pwede kang mag-psych. Masters ng psych? Masters ng psych? Depende pala. Baka may bridging subject. Bridging pa yun. Oo. Yun, kasi lahat ng lahat ng psych subjects ay like yung general psychology. Oo nga pala. Yung mag-bridging nga. Pero okay lang yun, mabilis lang yun kung gusto mo. Pero I don't think mag-aaral pa ako. Kumbaga lang, pagka napunta ako sa ganung sitwasyon, I need to study another course. Oo. It's gonna be psychology, but I don't think magte-take pa ako ng another course. Mag-take ka. Malay mo, ma-board ka. Bored na. Pero bottom line is, I love my course. Oo. I love ABCom. AB Masscom pala siya. AB Masscom pa siya before. Ngayon ABCom na Kasi because of that, I get to host. I get to be a radio DJ. Wow. Alam ko din mag-prod. Alam kong mag-edit, alam kong bagay. Alam kong magkipag-communicate. Especially to you. Yun! Dumali. Yan lang. Deuce. Next one. Ayan na si Papa Del. Ako po ay courseless. Courseless. Kala ko pa naman kanina nag-umpisa ng topic si DJ Bug, sabi niya ang topic natin ay horse. Sabi ko, hala, horse? Uri ng kabayo. Ulit si Kuya Carl. Ako naman bingi. Ang pagrinig ko sinasabi niya, horse din. Ulit. Sabi ko, may interest pala kayo sa kabayo. Horse. Yung narinig ko talaga. Sabi ko, kabayo, pag-uusapan natin pala. Yeah, pero anong course mo, Papa Del? Ang course ni Papa Del ay dalawa. One is Bachelor of Arts in Communication, and the other is Bachelor of Science in Secondary Education, major in English. Pero uniting yun. Uniting na. Uniting yun yung English na yun. Kasi nga, naibigan ko din mag-teacher kasi nga sabi, parang pwede kang teacher. Kasi doon tayo nadadala, no? Diba? Parang pwede kang teacher, ganyan. Sabi nila di umano. Tapos yung according sa akin numerology. Ano yun? Ay master education. Ano yung numerology? Numerology, pagpa-plus-plusin mo lahat ng lahat ng numbers dun sa pangalan mo? Sa birthday mo. Halimbawa ako, May 30, 1996. So 0 plus 5 plus 3 plus 0 plus 1 plus 9 plus 9 plus 4. Ganun. Tatry ko pala. Sige, habang ikinig siya. Ang lumabas sa akin is number 33. Pag 1, 1, 2, 2, 3, 3, hindi mo siya ipag-a-add pa. So, yung 33 daw ay Master Educator. Master Educator. So, parang daw talaga, punong-puno daw ng wisdom, di umano, sabi sa... Tsaka mas mas akma daw yung nagga-guide daw ko sa mga talents. Para dito sa mga nawawalang tupa, akin na. Well, that's a fact. Di ba yun? Yung, parang Enkay? Nag-Enkay ba kayo? Ako hindi, at may kwento ko dyan. Hello po sa school ko nung high school. Hindi pinag-enkay si Papa din. Hindi ako pinag-enkay. Bakit? Kasi pasaway daw siya. Kasi nung high school namin, isa ako sa tinatawag na bottom 5.
Ano yun? But ako Pinaka- pinakamababa. Ako isa sa Ah. 5 pinakamababa. At yung 5 pinakamababa sa lahat ng hindi pinag-take ng NKAI. Oo, kasi ganun. dudungis yun sa school eh. Pag ganun. Oo, di umano. Ay, di ba yung NKAI ay more on sa Career yun. career kung ano yung bagay sa'yo, Oo. di ba? Yung nat. Yung nat. pa. Oo. Pwede, di ba? RSAT, mga yan. Kami hindi oo. kami pinag-take nung NKAI. Kasi sabi ko, Oo, hindi ko tuloy alam kung 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 saan ano yung ako bagay, akma. Di ba? oo. Kung saan ako bagay. Ngayon, nakikinig ako ngayon sa mga sa mga tao sa bahay. Ay, magganto ka na lang. Kasi mahilig kang magluto. HRS, Hotel and Restaurant Services. Mahilig ako magluto. Niluluto ko lang itlog, hotdog, ganyan. Sunog pa. Bata pa lang si Papa Del, mahilig na siya sa itlog at hotdog. Charot lang. Kaya pala. Knowing. Charot So, lang. tinake ko siya yung first course. First course mo. ko is Hotel and Restaurant Services, kung saan nakapagbuhat kami ng yung malalaking yung malaking tray. Oo, tray, oo. Ganyan. So sabi, pagka nakakita ko na sa mga catering, pinagmamalaki ko lang nakapagbuhat ako niyan kasi mukhang ang hirap niya buhatin Oo. at ang hirap naman talaga, ang bigat kaya niya. So magagaganong-ganong ka sa upuan, magzizigzag ka sa upuan. Food and bev. Doon. Pero ang problema nung nag-HRS ako, meron kaming subject doon na commercial cooking at saka culinary arts. Sa culinary arts, syempre kailangan ma-design yung mga mo. Ako yung nagtataka talaga, yung mga klasiko. Ako yung nakatalikod lang pagharap kong gaganda ng design, yung mga kalahati ng pakwan nagaganyan para mga bulaklak. Yung sa akin nakaganong square. Sabi nung professor namin na chef na nag-guest nalimutan ko na yung pangalan niya, pero nag-guest siya sa before sa umagang kay ganda. Sabi niya, naglalakad siya doon sa lamesa. Nakita niya yung akin. Sabi niya sa akin, grade 2 bang gumawa nito? Oh my God. Tapos Okay. lahat nung binake ko na na cake, na tinapay, walang umalsa. Kahit isa walang umalsa. So sabi ko, talagang pangkainan lang talaga ako. Hindi ako hindi ako Ikaw tagagawa pala- ng pagkain. Taster ka pala. Taster, yan. Yeah. Mas more on doon ako, kakain lang, ganyan. Kasi Food imagine critic. nyo, nagawa kami ng ng monay dapat yung gagawin. So, for the masa, ganyan. Oo. Akin lang yung naging pinagong. Ba't matigas? Ang tigas! Hindi siya naging monay. Oo. Dapat monay yun eh. So, sabi ng teacher, sige, pinagong na lang to. Sabi nung chef. Pero hindi din naman ginawa pinagong, ginawa niyang putok. Yung Oo, may gitna, oo. Tapos, yun. Tapos, ako naman, wala akong kaalam-alam na pwede palang pwede pala yun, mag-shift ka ng course. Pwede pala siya. Pwede ka palang sumalungat sa Agos, di ba? So, yung mga klase ko talagang porsigido sila. Ako, since scholar ako ng bayan, nasa bababa ng grades ko, ganyan. Na yung pupuntahan ko para mag-asikaso ng papel before sa HRS. Doon ko siya pupuntahan sa radio station, community radio station ng Sariaya. Okay. Before pa siya, Radyo Kaisahan area. So doon daw siya pupuntahan. Tapos naglalakad ako, napapasok na ako sa ganyan. Pupuntahan ko na yung si Sergio ng aking very first station manager. Pagbukas ko ng pintuan, may gumanon talagang liwanag sa akin. No? May gumanon na liwanag doon sa booth ng radyo. Yan, kuya, edit mo yan, yung may ganon. May gaganon. Yung spotlight. Tapos nung gumanon na sa akin, na-inlove ako sa booth ng isang radio station. Sabi ko, ay gusto ko nang mag-DJ. So dun I'm 17 ata ako noon nung nag-audition ako sa kanila. Siyempre pasok, ganyan. Nag-drop na ako dun sa HRS. Dapat hindi ako magda-drop kung hindi lang dahil dun sa teacher na hindi naman nakasagot. Sige, nakasagutan. Kasi siya, hindi kasi ako pumapasok. Kasalanan ko din naman, di ako pumapasok. Sinabihan kasi na pang grade 2 yung pakwan. Inaway kasi ng chef. Siya, teacher siya sa math. Ay, math. Oh my Math God. teacher siya. Yan ang Tapos, sinasabi ko na nga. hindi ako pumapasok kasi nga mas nabebetan ko doon sa radio station. So, nung pumasok ako sa kanya, pinalabas niya ako kasi bawal daw ako mag-quiz kasi daw nga hindi ako Absent. pumapasok. Oo. Ganyan. Unfair daw para doon sa mga pumapasok. Ay sabi ko, alam ko yung tinuturo mo eh. Kaya ko sagutan yung quiz. Oo. Kaya hindi ako pumapasok. Parang hindi niya naibigan at daw, unfair daw doon sa mga pumapasok. Sabi ko, alam ko nga eh. Sabi ko, okay, sige. Lumabas ako. Pagkalabas ko noon, nag-drop out ako noon. Nag-drop na ako doon sa aking School. sa school ko, sa course ko, and nag-take na ako ng EB Communication. Ay, Kaya EB Communication ang aking kurso. And in fairness, no, ako talaga bulok sa ACADS.
lahat ng grades ko pala 70 lahat. From elementary to high school. Nung nag-ABCom ako, doon lang ako nagkaroon ng mga grades na 90, 100. Kasi na gusto mo. grades. Oo, doon lang talaga. At saka, in fairness, kasi ako doon, parang hindi ako nag-take ng command. May time doon na yung pinakang president ng Comso Communication Society namin, nag-drop siya. Ay ako yung nasa vice president ako. Na-force akong mag-take ng lead. At doon talaga nagbumukadkad ang everything. Since then, lumabas yung pakpak mo. doon na naglabas yung pakpak. Naging butterfly na. Metamorphosis. Nag-abot nga tayo nun sa di ba nag-guest si Gasabel sa St. Anne? Oo. Nandun ka. Nandun ako nun. Hindi pa lang tayo magkakilala. Kasi yung batch namin nun kasi before. Kayo na ata nag-host nun. Paano nag-guess si Gasabe? Hello. Pero mga bro, hindi siya student. ganun magsalita. Hindi. Hindi. Hindi siya ganun magsalita. In Pag fairness. nagre-report lang talaga. Paano namin siya seminar. Scene of the crime. Nasa akin pa yung ID ko nun before. Tapos yung batch po namin, lahat ng school dun sa sa Quezon, pag may competition, nilalampaso namin. Tigas. Yung Sepi, nilampaso. Charot. Saan? Yan na. Hindi kasi tayo magka-batch noon. Ahead ka sa akin. Oo, ahead kami. Yeah, university. Tayo State U kami. Ay, college pala ako. Okay lang yun. So yun ang aking yun yung aking course. In fairness, I love communication. Kaya ang taas ng expectations ko lagi pag communication major yung kausap ko. Palaging kaya dito kay Jiro mataas sa expectations ko dito, tsaka dun sa isa. Kasi nagma-master ka ng Communication. Pagdating sa mga communication, ayoko nagkakamali ang com. Yeah. Yari tayo kay Di ko- Papa Del. Kasi yung professor namin noon, bawal ka magkamali. Talagang para sa kanya pag communication major ka, dapat magaling ka, hindi ka pwedeng bulok ka nang pupunit yun ng script. Grabe. Tapos iyahan pa sa mukha mo. Tapos lagi kami naiimbikan ng bakit niyo ako pinapasahan ng basura? Ganon siya. Kaya alam na-imbibe ko yung ganung energy na hindi pwede sa akin yung pwede na. Hindi pwede sa akin yung mediocre. Kaya ang taas lagi ng aking standard. Minsan ay nai-stress din ako. Na-stress ka sa sarili mong standard. Ayun, minsan ako din. Kasi hindi ko din minsan ma-reach yung sarili kong standard. Yun. Okay lang yun. Kaya love ko love ko ang pagiging ko. Napakaganda kasi it's more about more about people, connecting with people So kaya like ko yung talaga, love ko yung pagiging ko. Diba? Connecting with people pero introvert. Oo, diba? Introvert. Pero in fairness naibigan ko yung i-analyze sa mga bagay-bagay na may connection sa komunikasyon. Diba? Kung bakit nagkakaproblema. Uy, pero napansin ko karaniwan ng DJ. Bibihira ang extrovert na DJ. Puro introvert. Oo. Kasi mga baliw sila hindi nila kayang charot. Yun lang talaga nakakapag diba? Pati, hirap ang extrovert pag walang kausap. Yes. Ang DJ, wala kang kausap. Oo. Ikaw walang halos din dun sa booth. Nakakabaliw. Kaya pag extrovert ka, ay parang ibang feeling nila. Hindi nila Yun parang lang nalalabas pag introvert ka sa Oo, kasi safe space Yes. Lahat kami halos dito. Pag may bisitang tao dyan, lahat kami tahimik. Hindi, umakit pa nga yun, Oo. diba? Umaakit, nagtatago. Ako din ako dito. Hindi ko alam kung ano. Yung before, yung ating international na artist si Tiggy Hawk. Nakaupo ako sa cube. Kung hindi pa ako nilapitan ko yung call, sabi, andito na si Tiggy Hawk. Hindi ka lalabas. Sinundo niya ako. Panik ako noon. Kasi akala ko nasa likod kita. Kasi andyan na. Sabi ko, wala. Tapos mamaya, pagtayo ko, akala ko nasa likod pa kita. Kung imagine ko talaga, asa likod kita. Pag gano'n, Walang mag-flip nun na. wala. Ako, imig ako nagpapanik inside. Akala ko kasi nasa likod ko talaga kita. Yung pala wala. Solo pala ako. Oo nga, kita nun. Tatago ka pa. Mga Uy, wala. intro. Pero silang pinaka naging close nung international Sa true. Panik talaga ako nun Pero gusto ko yung eksena naging si Papa Del naging Daddy Del. Oo. Bakit nangyari? Naging Papa Del. I wish nandun ako. Ano nakita ko? Hi, my name is Papa Del. Yun Ay, na naman nasabi mali ko na. kaya. Dapat, hi, my name is Daddy Del. Daddy Del na Ay, Lumagong yung boses Hoy. Si Kuya Dave ako
My name is Papa Del. Siyempre parang hindi nakakahiya. Alam mo, hi, my name is ano. Di ba nakakawala ng confidence. Nalim talaga. And- Saka ganun na lang. Very kind naman si Tiggy Hawk. Yes Yan, naman. Very kind. Very grabe. Hindi ko akalain. Pero uso yun sa kanila yung mangyakap na lang Yes. Oo. Hugger talaga. Oo. Mga ano. Eh, di ba tayo? Di man tayo Taga hugger London. eh. Ako Oo. hugger ako. Iya. Ako. Pero nagulat ako kasi pero yun nga, 'di ba parang naman. Pero at least napabuti din sa kagustuhan mo yung career mo na ngayon. Yes. Pero kung ako'y papipiliin ng course ng ibang na pwedeng gusto ko maging game developer. Mahilig ka kasi sa games ngayon. Hindi Maraming pera. lang sa hindi lang din sa pera chat. Siya nga. The more on mas gusto ko kasing makita yung mga sinusulat ko na story. Gagawin mong game. Gusto ko silang makitang nasa game. Like halimbawa yung parang yung mga games ngayon na ano man tawag sa mga AAA games ba yung mga ganun yung mga Final Fantasy, Rebirth, mga Saka ganyan, yung Fallout. RPG. The Last of Us ba yun? Yan parang ganyan Oo. The Last of Us. Kasi Game yun talaga. sila may story sila story based yung ganun. Ang gaganda nga ng story ng mga laro ngayon. Diba? Oo. Yun yung kaya gusto ML, ko. di ba may kwento rin yun? Dumali si ML. Meron din. In fairness, meron. Oo, meron nga. Yun yung gusto kong mangyari. Gusto ko yung mga story na na sinusulat ko is makita Naging ko sila game. sa games. Mag-collab kayo ni Kuya Carl. Mahirap mag-game Mahirap dev. Mahirap na. ang game development. May Mahirap. story maker. Madami Kami siyang maglalaro. proseso, hindi lang sa Maglalaro. Yes, di ba? Hindi Alam lang mo, sa nagtatry ako programming. talagang maghanap ng pag-a-applyan kasi meron tayo dito sa Pilipinas, si Ubisoft na dito sa Philippines. Pwede kang writer doon. Yun nga nangyayarap ko, wala talagang Kasi hindi dito nagsisimula yung yung title ng games kasi hindi naman dito nagpo-produce talaga ng games. Yes. So, pero yung yung Ubisoft na banggit ako ng banggit ng brand. Tayo ba yan? Baka naman. Ayun. Sila, parang merong course na gano'n, game development nga. Ang yung ni Alo Jagoshan Fao, yung Diba? yung kanilang samahan, yung parang meron silang college na about sa game dev. Yun. Nakikita nyo ba sa internet ngayon yung yung usong yung nagde-deliver ka ng balot na laro, yung horror game? Yun, ang dami nang gusto yung larong yun. Pilipino ang gumawa noon. Obvious naman, mga mukha ng Pilipino. At balot. Yun yung Balot eh. Balot. Sa TikTok. Sikat nga. Kahit mga iba't ibang bansa. Malay Ano siya? natin. Mobile game o sa PC? PC. Horror game siya. Nakakatakot nga. Grabe. Tinry mo? Oo, tinry ko na. Gusto rin Grabe. yung- Meron sa Ayoko ng Steam. mga ganong laro. Meron sa Steam. Ay, May wala. kaya doon yung mga yung games. binibili. Magkano? Depende sa contribute doon sa publisher kung magkano niya ibebenta. Oo, Pero magkano yung balot? depende. Yung sa kuya ko lang yun eh. Meron yung kuya ko. So, tinry ko lang. Nakakatakot. Mahal na ang balot ngayon, 25 na ata. Ba yun? Yung- Yung game. Yung game. May entry siya. Pero syempre, kung ikaw mag-game dev, actually ito payo ko sa iyo dahil ako'y nasa IT. Hindi mo kailangan mag-aral sa school. Kasi siya eh. Naaral siya sa YouTube. Yes. yung May mga game. courses online. Mhm. Pwede ka mag-start ng sandbox, alam mo 'yun? Yes, actually bumili ako ng course nun before. Yan. Kasi nga yung brother ko is graduate siya ng IT. Oh. Ay mahilig siya sa games. Binili ko siya, sabi ko, magawa ka ng game mo. Nakagawa siya ng game, in fact. Ang problema namin, wala kaming equipment Yun nga. for that. Kasi kailangan mo ng malupitang computer PC. talaga. Malupiton. 'Di ba? Ay yung namin yung laptop lang na okay naman yung laptop. Nakagawa siya ng game na na bilog siya na para siyang racing, tapos parang Oo. may mga obstacles ganyan. Tapos hindi niya tinuloy. Hindi niya tinuloy kasi nga hindi kaya nung PC. PC. Alam mo, years after that, nakita ko yung ganung klaseng game. Android Studio yun eh. Oo, na talagang pang madadownload sa mga Google Play, ganun. Sabi ko, kita mo kung natuloy-tuloy yung games mo yan, ikaw sana yung, Siya nga. meron, May may-ari game ng ka na game na sana. yun. Oo. Di ba? Kumikita sana ng pera yun, di ba? So, yun, gusto ko maging game developer. Pero yung game develop na mga pang-social. Pero kailangan mo talaga mag-aral ng ng programming. Kasi kami project namin project namin ng midterm ay laro. Yung eroplanong nabaril. Oo. Yung may mga nadating na Parang kalaban. Space Parang Impact. Galaga. Oo, Space Impact, parang ganun. Yun. Feeling ko Nakagawa pwede kami. din ako sa IT eh. Feeling ko carry naman eh. Kasi, Ang mahirap lang ay programming, pero ang programming kasi language.
kasi pag naintindihan mo siya as a language, yung language talagang parang Oo. pag na-interpret mo siya as ganun, madali na. Nga lang, siya ay dapat ikay very logical. Oo. Ang creativity mo idadating na lang yun ay sa algorithms. Pero saka na yun natin pag-usapan. Yes. Ay ako mag-lecture dito. Yes. Mamaya ako magklase. Wala pa kaming klase, mag-relax muna ang aking brain cells. Yan. Tapos si Jiro pala gusto maging psych. Psych. Ako game developer. Ako music. Tapos nag-end up na naging siya, pasyente. Naging psycho. Psycho. Patient. Uy nga pala, wag niyo pong tatawagin yung mga psych students na psycho ha. Hindi po yun Hindi po psycho. yung gano'n. Iba po yung term na psycho. Pangasar eh. Alam mo yung ikaw yung nag-aral ka. Uy, psycho ka? Nag-aral ka ng psych, tapos ikaw yung naging pasyente. Oo, nako. Nangyayari yun actually. May kwento yun ng mga kabatch ko. Ng mga kaibigan ko. Kasi tuwing nag-OJT sila, sa ano yun sa facility talaga ng Oo. May mga naiiwan daw. Ay, alam mo, tunay daw yun talaga. Oo, Yung, nangyayari. Naiiwan. Naiiwan in a way na ma-adapt mo yung mga kasama mo doon. naiiwan kasi dito ka na muna. Kailangan kang kailangan ka na rin gamutin. Something like, naiiwan sila in a way kasi nakakahawa yung Yes. Kasi araw-araw ka ba namang nakakita Sabi ng mga daw pati, eksena ng the more na na-expose ka, the more na nagiging aware ka. Tapos pag na-discover mo sa sarili mo na may ganun ka din na tendencies. Nag-open up. Galing na ako ng psych ward nakakatakot nga. Talaga ba? Oo, sabi sa akin ng doktor ko. Hindi naman psych ward, kumbaga nakahanay kami doon sa doktor namin. Tapos yung kasunod ko yung tinurukan sa batok. Tapos sabi sa akin na check up na ako ilang beses nung nagka-mental disorder ako. Tapos sabi sa akin, buti lang iniinom mo tong gamot na to, kundi matutulad ka sa kanya. Direct point yan. Kasi hindi gusto lang niya ako makita ko yung perspective na naagapan ko. Oo. Para in a bright side. Kasi yung sinasabi niya, tingnan mo si ma'am. Hindi naman niya sinabi ng the way na gano'n. Joke lang po yun. Yung parang sinabi niya, ay baka magaya ka kay ma'am. Si ma'am ay yun na talaga ang kailangan. Tinuturukan para lang magkaigi. Ay ikaw ay ganun talaga mga psychology pag mga psychometrician pag mag-iimik. Ay kasi buti na lang naagapan mo. Ganun magsalita sila. Sobrang Sobrang kalma lang. Kalma. Sobrang linear lang na. At dahil dyan, magsa-psych na rin tayo. Pero yun po, talaga naman nakakahaba na tayo ng isang oras na tayo nag-uusap. Pang 3 episode ata. Tatlong cut pala, no? Pwede naman tong ikat. Apat na cut, no? Oo. Pero Anyway, tara na. Tara na, dahil pagod na magsalita mga bakla. Oo. Sana pati kung ano man Sino ang... bakla? Walang bakla dito. Walang bakla dito! Mamatay na bakla. Sana pati sa mga nag-aaral po dyan, sana po ay kung ano man ang gusto nyong makuhang kurso ay pag sumikapan mo, hindi lang ng magulang mo. True. Tumulong ka din. At saka kung nahihirapan ka, you have to know na walang madaling course. Yes. Walang madaling course. Wala Saka talaga. isipin mo, pera. Oo. Walang madaling course, pero meron kang course na mamahalin. Yun. Pera. Doon ka sa may pera. Practical, practical. Love what you do. Oo. Diba? Do what you love. Kung kung may gusto ka man, Yeah. yung gustong-gusto, tas hindi man kayang talagang na yun directly yung humanap ka ng malapit. Yes. Tapos yun, Ginawa ko nga. tapos saka kung gusto mo talagang magkaroon ng mastery pa doon, mag-masteral ka ng doon. Tingnan mo to, English, tapos nag-master ng communication, di ba? Diba? Oo. Si Master. Si master. Pag graduate ba kayo, master ang tawag. Ganun ang gusto ko. Ganun gusto ko pag nag-master. Tinanong ko yun sa may masteral. Tinanong ko yun nung ako'y bata. Tawa-tawa sila. Sabi, doktor po, doktor. Sabi niya sa Pag master ka, dapat master. Pero actually, di ba pag master ka, dapat ang tawag sa'yo, prof? Hindi pa. Para meron dong Hindi. sa name like makineme. Ang professor, ang associate professor, yung mga professor 1, 2, 3, 4, yan ay academic ranking. Oh, okay. So kailangan mong mai-achieve yan sa government kung yung pasok yung iyong So hindi ka basta points. basta Hindi. nagtuturo, hindi ka Hindi. professor. Halimbawa ako, bago lang ako. So halimbawa instructor 1 ako, Uh-huh. nag-masters ako. So pasok yung points ko sa instructor 3. Oh. Ay, madami pa akong kukunin ng mga seminar, mga points. Bago pa ako mag-associate, professor 1. So bago associate ka pa 2, matawag 3, na 4. professor, instructor ka muna. Dapat ang karaniwang professor ay 6 digits ang sahod.
Oo, man. At Kaya dahil dyan, mag-prop na tayo. mag-prop po kami. Charot! mag-masters po kayo at mag-doctorate kung gusto yung makaabot na. Pero most of the time, kayo, 40-something or 50-something nakaabot na doon. Kasi talagang kasama ang experience. Yes. At saka, alam niyo na. Oo. Kaya yun lang. Talaga namang ang dami na natin na pag-usapan. Maraming salamat sa inyo. Ayan, magbabay naman tayo. Yan, Anyong haseyo, chonun, charot lang. Ayun, kaya huwag niyong kakalimutan na i-like and i-follow ang aming Facebook page at subscribe ang aming YouTube channel. Yes, You can nandun find din ang us. ating mga nandun din ang ating mga replays ng mga radio shows natin at of course the episodes ng Tadhana Talks. Nasa Spotify din kami. So pwede niyo kami pakinggan doon, Yes. Tadhana Talks. Ay, kung gusto Just niyo makita, search ay, for Ano? the name DZDG 96.7. yes, at kung gusto niyo makita Destiny ang mga Radio. kulitan ng mga DJ, follow niyo ang aming TikTok account. Yan. Destiny Ah, Radio. yes, yes, yes. Radio. Yan. Radio. Radio. At kaya naman, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa muli. Hanggang sa muli. Ito, Dragon Ball. Hanggang sa muli. Paalam! Tadhana natin to, Destiny Radio. Tadhana Talks.